Welcome back to our channel mga kabayan. Sa wakas, dumating na rin ang pinakaaantay at bagong-bagong maritime patrol aircraft ng Philippine Air Force, ang ATR-72-600 MPA. Isang malaking hakbang ito sa pagpapalakas ng ating kakayahan sa pagbabantay ng ating karagatan, lalo na sa West Philippine Sea. Tara, alamin natin ang buong kwento kung paano ito naging bahagi ng AFP modernization, at kung bakit ito napakahalaga para sa ating pambansang seguridad. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at paglaban sa maling impormasyon. Kahapon, isang makasaysayang sandali ang naganap. Lumapag na sa Pilipinas ang unang ATR-72-600 MPA ng Philippine Air Force. Ang ATR-72-600 MPA ay isang modified version ng passenger aircraft na gawa ng Leonardo ng Italy, ngunit ang buong maritime patrol conversion at integration ng surveillance systems ay ginawa ng Elbit Systems of Israel, na siya ring main contractor ng proyekto. Ito ang unang beses na magkakaroon ng Philippine Air Force ng dedicated maritime patrol aircraft na may advanced sensors at mission systems, isang napakalaking leap mula sa dati nating kakayahan. Matagal na itong plano. Ang Long Range Patrol Aircraft, LRPA, project ay bahagi ng Horizon 1 ng AFP Modernization Program na sinimula noong 2013. Noon, priority na talaga ang pagkakaroon ng airborne maritime surveillance capability para sa Pilipinas, isang bansang binubuo ng libu-libong isla. Sa loob ng maraming taon, umaasa lang tayo sa modified transport aircraft gaya ng Nomad, Fokker F-27, at C-130 na nilagyan ng spotters at cameras. Ang tawag pa nga nila, Mark I eyeballs, kasi literal na mata lang ng tao ang gamit sa pag-spot ng mga barko at activities sa dagat. Pero noong November 14, 2022, tuluyan ng na-award kay Elbit Systems ang kontrata para sa dalawang ATR-72-600 MPA aircraft, bilang bahagi ng modernization program. Ang kontrata ay may halagang humigit kumulang 5.98 billion pesos. Ang ATR-72-600 MPA ay isang true maritime patrol aircraft, hindi lang basta eroplano, kundi isang high-tech surveillance platform. Ano nga ba ang kayang gawin ng bagong asset na ito? Una, maritime surveillance radar para ma-detect ang surface targets gaya ng barko o oil tanker. Pangalawa, EO/IR turret para sa day-night imaging at target tracking. Pangatlo, electronic support measures, ESM, para matukoy ang electronic signatures ng mga vessel. Pang-apat, automatic identification system, ICE, para makilala ang mga barko sa paligid. Pang-lima, mission console para ma-process at i-transmit ang data in real time. At pang-anim, search and rescue capability, may life raft ejection system para tumulong sa emergencies. Ibig sabihin, hindi lang ito para sa military surveillance, pwede rin sa humanitarian missions, maritime law enforcement, at disaster response. Ang proyektong ito ay isa sa mga pinaka-inaabangan simula pa noong unang bahagi ng modernization. Na-delay ito dahil sa policy changes, funding adjustments, at technical evaluations. Pero sa tulong ng revised AFP Modernization Program at ang pag-prioritize ng Department of National Defense, finally na-push through ang kontrata noong 2022. At ngayong 2025, inaasahan ding darating ang ikalawang unit ng ATR-72-600 MPA, para lalong palawakin ang coverage ng Philippine Air Force. Bakit ito big deal? Simple, maritime domain awareness. Sa laki ng ating karagatan, hindi pwedeng umaasa lang tayo sa reports o satellite images ng ibang bansa. Ngayon, may sarili na tayong kakayahan na mag-monitor ng aktibidad sa West Philippine Sea, mag-track ng suspicious vessels na hindi nagpapakilala, mag-record ng ebidensya sa mga incursions o illegal fishing, magbigay ng real-time data sa military at national leaders. Bukod pa dyan, makakatulong ito sa search and rescue operations, at environmental monitoring tulad ng oil spills, gaya ng nangyari sa Oriental Mindoro noong nakaraan. Pero paano ba talaga gagamitin ang ATR-72-600 MPA sa actual operations ng Philippine Air Force? Ang aircraft na ito ay itatalaga sa ilalim ng 300th Air Intelligence and Security Wing. Sila ang may pangunahing papel sa intelligence, surveillance,
at reconnaissance (ISR) missions. Maglalagay ang PAF ng specialized crew na sanay sa paggamit ng mission systems para masigurong makokolekta at maipapasa ang tamang impormasyon sa tamang oras. Bukod sa mga araw-araw na routine patrol, ang ATR-72-600 MPA ay magiging quick reaction asset, ibig sabihin, kapag may reported intrusion o unusual activity sa West Philippine Sea, isa ito sa unang lilipad para i-verify ang sitwasyon. May kakayahan itong mag-loiter ng matagal sa isang area dahil sa fuel efficiency ng twin turboprop engine nito. Hindi rin ito basta camera plane lang, may onboard processing systems para agad ma-analyze ang data at may padala sa ground command centers. Real-time coordination with the Navy at Coast Guard. Check na check yan. At kung ikukumpara natin sa mga gamit ng kapitbahay nating bansa, gaya ng P-3C Orion ng Japan, P-8A Poseidon ng US, o C-295 MPA ng Vietnam, mas maliit man ang ATR-72-600 MPA, pero hindi ito pahuhuli pagdating sa situational awareness capability. In fact, flexible ito at mas cost-effective sa peacetime operations. Sa panahon ngayon na usap-usapan ng Joint Maritime Patrols ng Pilipinas kasama ang US, Japan, at Australia, malaking bagay ang pagdating ng ganitong platform. Ibig sabihin, hindi na lang tayo basta observer, mayroon na tayong sariling data na pwedeng i-contribute sa mga multinational exercises at joint patrols. Pinapalakas nito ang ating credibility bilang maritime partner at sovereign nation. Mahalaga rin ito sa pagprotekta sa mga undersea cable, oil rigs, at marine biodiversity zones. Tandaan natin, ang laban ngayon sa dagat ay hindi lang barilan, ito rin ay labanan ng impormasyon at presence. Kung sino ang nakakita muna, siya ang may strategic advantage. Ngayon operational na ang unang ATR-72-600 MPA, naka-line up na ang training ng aircrew at mission integration. Posibleng maging bahagi ito ng regular patrols ng PAF sa West Philippine Sea, Philippine Rise, at Sulu Celebes Sea. Kung maganda ang performance, malaki ang chance na ma-expand pa ang fleet sa ilalim ng Re-Horizon 3 phase ng modernization program, lalo na't prioridad ngayon ang pagpapalakas ng territorial defense. Mga kabayan, hindi na tayo basta spectator lang sa sarili nating teritoryo. Sa pagdating ng ATR-72-600 MPA, isang bagong yugto ang binubuksan ng Philippine Air Force para sa mas malawak, mas mabilis, at mas modernong pagbabantay sa ating mga karagatan. Anong masasabi ninyo sa development na ito? Gusto nyo pa bang madagdagan ang ganitong klaseng aircraft? I-comment nyo sa baba. At syempre, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para updated kayo sa lahat ng makabayang kwento. Hanggang sa susunod, mabuhay ang Pilipinas, at mabuhay ang sandatahang lakas.